Sa isang maliit na baryo na puno ng tawanan at kulay, naninirahan si Toto. Siya ang hari ng kalokohan. Ang kanyang mga biro ay parang sikat ng araw na nagbibigay liwanag sa kanilang baryo. Kahit ang pinakasimanggot ay napapangiti niya. Payat at hindi katangkaran si Toto, ngunit malakas ang kanyang karisma. Lagi siyang nakasuot ng kanyang suot-suot na sombrerong sambalilo kahit pa butas-butas na ito. Mahal ni Toto ang kanyang pamilya at ang simpleng buhay. Ang tanging hangad niya ay mapasaya ang lahat. Ngunit ang mapayapang mundo ni Toto ay biglang magbabago. Isang araw, dumating ang digmaan sa kanilang baryo. Ang dating masayang mga awitin ay napalitan na kabibinging putok ng baril. Ang halahak ng mga bata ay naging palahaw ng takot. Ang dating makulay na baryo ay nabalot ng takot at pangamba. Ang mga tao ay nagsilikas, dala ang kanilang mga pamilya at ang kaunting ari-arian. Si Toto, na dating hari ng kalokohan, ay napuno ng pag-aalala. Paano na ang kanyang pamilya? Ang kanyang mga kaibigan? Sa kabila ng takot, isang desisyon ang namuo sa puso ni Toto. Kailangan niyang protektahan ang mga taong mahal niya. Kailangan niyang lumaban. Naging sundalo si Toto. Hindi naging madali ang buhay sa hukbo. Malupit ang digmaan. Marami siyang nakitang karahasan. Marami siyang kaibigang nawala. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nawala ang pagiging komedyante ni Toto. Nagkukuwento siya ng mga biro sa kanyang mga kasamahan. Nagpapanggap siyang bayani kahit natatakot na. Isang beses, habang nasa gitna sila ng matinding bakbakan, biglang natisod si Toto at aksidenteng naitulak ang kanilang siga. Ang siga na siyang nagsisilbing liwanag nila sa gitna ng dilim. Naku! Mukhang nag-blackout tayo mga kasama, sigaw ni Toto na sinundan ng malakas na tawanan ng kanyang mga kasamahan. Isang araw, nabigyan ng misyon ng grupo ni Toto. Kailangan nilang maghatid ng isang mahalagang mensahe sa kabilang kampo. Isang misyon na puno ng panganib. Ngunit dahil sa isang maling kalkula, napunta sila sa mismong teritoryo ng kalaban. Napapaligiran sila. Wala nang mapuntahan. Mukhang mali yata tayo na nabook na hotel. Mga pare, biro ni Toto, kahit pa alam niyang nasa bingit sila ng kamatayan. Section 5, Bayani ng mga walang pag-asa. Sa kabila ng panganib, hindi nawalan ng pag-asa si Toto. Ginamit niya ang kanyang angking kakayahan sa pagpapatawa para makasurvive. Nagpanggap siyang baliw sa harap ng mga kalaban. Nag-imbento siya ng mga kwentong katawa-tawa. At laking gulat niya, pati ang mga kalaban ay naaliw sa kanya. Dahil sa kanyang katapangan at kakaibang estilo ng pakikipaglaban, naging tanyag si Toto. Tinawag siyang bayani ng mga walang pag-asa. Sa gitna ng digmaan, nakilala ni Toto si Lita, isang nurse na nagboboluntaryo sa medical tent. Si Lita ang nagbibigay liwanag sa madilim na mundo ni Toto. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Toto ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig na nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Ngunit ang tadhana ay mapaglaro. Sa isang malawakang opensiba, tinamaan ng ligaw na bala si Lita. Wala nang nagawa pa ang mga doktor. Hawak ni Toto ang kamay ni Lita. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Babalik ako. Magsasayaw tayo pagkatapos ng digmaan. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Lita. At pagkatapos, pumikit na siya. Mas lalong naging matapang si Toto pagkatapos mamatay ni Lita. Ipinaglaban niya ang kalayaan ng kanilang bayan. Natapos ang digmaan. Maraming buhay ang nawala. Ngunit ang sakripisyo ni Toto at ng iba pang sundalo ay hindi malilimutan. Si Toto, ang dating hari ng kalokohan, ay naging alamat. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na kahit sa gitna ng trahedya, may puwang pa rin para sa tawanan. Dahil ang tunay na bayani hindi nasusukat sa lakas o talino. Ang tunay na bayani ay ang mga taong nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa iba.